Hello, what's up mga pinsan? Ayan, magandang araw po sa atin lahat. Ayan, panibagong episode na naman. At mga pinsan, ngayon pupunta tayo ngayon sa ating satellite din sa manukan ng aking bayaw. Titingnan natin yung kanyang mga sisiw. Siyempre, kailangan natin bisitahin. Ito naman binibisita ko, kaya lang ngayon lang ako magagawa ng video para din i-update ko kayo sa satellite natin, kung paano rin natin siya naging satellite at kung paano ang sistema ng satellite. Mga pisan, ito maganda-ganda kasi baka mamaya kasi lumaki din yung manukan nyo, tapos makapagbigay din kayo ng oportunidad sa mga kasamahan nyo, at least gawin nyo silang satellite. Yan mga pisan ang ating content for today. Tara mga pisan, puntahan natin ang manukan ng aking bayaw na si Kuya Howie. Ayan, tara! Ngayon mga pisa, we're here na. We're here. Ayun mga pisa, ng gate ni Kuya Howie. You know, SP. Kaya lang talagang ito na sira na siguro ng bagyo. Ito manukan ni Kuya Howie. Ayun mga pisa, ng pag-drive patas-pas. Sakto, naglilinis sila. Para alam nilang ako darating Alam nilang bibisita ako mga pisa siguro. Naglilinis Oo Ayun mga pisa, malawak din dito sa farm ni Kuya Howie. Ganda rin dito. Nire-ready na nila yung mga cording ng ating mga early birds. Dito na magko-cording si Kuya Howie din. Yung ating brass back Pahipo nga ako daddy, pahipo nga. Sa mga pisa Boston, throwback ng Boston, meron din si daddy Ayun mga pisa, pupuntahan natin yung ating doon, yung pinahardening natin kay Bayaw. Kasi sabi ko mga pisan, umuna na siya ng hardening sa akin. Kasi halos magka-age yung aming early bird. Umuna na siya ng hardening sa akin kasi kulang naman siya ng facilities, kulang siya ng mga 3x3, tapos shaded net. So pinahiram ko na lang siya mga pisan. Kaya ito, titignan natin yung status ng kanyang hardening. So mga pisan, dahil yan nga, satellite po natin si Kuya Howie, si Bayaw, kung ano yung sistema ko sa farm, siyang sistema niya dito, kung ano yung bakuna ko, basta isa, kumbaga copy-paste lang. At mga pisan, ito mga sisiw ko to, yung nakay Kuya Howie. So mamaya titignan natin, inintay lang natin si Kuya Howie pag dumating. Siyempre kahit amin to, kahit part din ako dito, gusto ko man na bago ko pakalaman, bago ko hipuin, bago ko hawakan, nandito yung farm owner. Siyempre mga pisan, kanya to. Pero mga pisan, sisiw na nung binigay ko sa kanya dahil ayoko na nung siya pa yung magpapakasta, ako pa magbibigay sa kanya ng inahin. So kinuha ko lahat ng material niya dito. Kung sakali may makita akong pang material, pipili din ako dito. Tapos ayun din, same din kami ng sistema, same kami ng bakuna, same kami ng lahat. Kaya mga pisan, titignan natin yung mga natira sa kanyang ranging, kung ano yung sistema sa ranging, lahat-lahat mga pisan. Tapos didiscuss ko sa inyo kung paano yung sistema ng tinatawag na satellite na mga pisan. Ayun mga pisan, habang hinihintay natin si Bayaw, pag-usapan muna natin tong hardening stage. Mga pisan, tong hardening stage is meron dyan na naka-ganto lang, kumbaga naka 3x3 at naka 2x2 lang. Pero meron din naman gumagawa na merong kasamang inahin. Alin ba ang mas maganda? Mas maganda pinsan yung may kasamang inahin para mas mabilis yung maturity nila. Kaya lang mga pinsan, mas matrabaho po yun. Bakit? Aalisin mo pa yung inahin bago mo siya papatukain. Kasi mga pisa, pagka pinatuka mo yan ng kasama yung tandang mo, magiging mapagbigay siya. So magiging dahilan kung bakit huhupyak yung katawan ng ating mga batang lalaki. So mga pisan, kapag naman wala doon yung babae, kumbaga pag hindi natin nilagyan ng babae, medyo mapoprolong lang, pero at the end of the day, mamamature din naman siya. Kaya ako mga pisan, magkaiba kami ni Kuya Howie. Si Kuya Howie kasi nilalagyan niya ng babae. Palibasa, yung volume naman ng mga manok niya is kokonti. Pag kokonti po, pwede po yun. Pero pagka kasing dami na po nun sa akin, 1,000 heads po yung lalaki, yung mga ganong dami na,
is magiging mas matrabaho na. Hintayin na lang po natin na medyo, kumbaga, mag-mature siya. Kasi mga pinsan, ito, pag may kasamang babae, 3 to 4 days lang, mabait na eh. Kumbaga, matikas na yung lalaki natin. Pero pagka mga wala kang kasamang babae, siguro at least mga 1 week sila nandito sa hardening pen. Meron namang iba na diretso cording na. Magkakaiba naman tayo ng design mga pinsan. Kaya lang, itong pinag-uusapan natin is kailangan talaga mag-mature sila bago natin i-cord. Dahil mga pinsan, pag nilagay natin yun sa cording, ay tatalon sila ng tatalon kasi mas gusto nilang humapon sa mga puno. Kaya yun mga pinsan ang kahalagahan ng hardening stage po. At doon naman sa feeding naman ng hardening mga pinsan, para po dito sa amin, ang ginagawa po, nasa range pa lang po sila is pine-present na natin sa kanila kung anong magiging feeds natin sa during na ano na sila, medyo malaki-laki na. Magkaiba po yung mangyayari niyan eh, yung pang medyo malaki-laking manok na. Kaya mga pinsan, pag nandito, expect po natin na medyo huhupyak yung katawan niya. Bakit? Mababaguhan siya sa patuka, tapos mababaguhan siya sa area. Kaya mga pinsan, sa inyo po, sinasuggest ko po na sa ranging pa lang, bigyan na po natin sila sa clay pot. Mga pinsan, dito ay magkakalat-kalat na po tayo ng ilang patukaan sa ranging pa lang. Para mga pinsan, pagka sila ay natutong tumuka dito, pag nilagay mo na siya dito sa ating scratch pen, hindi na siya mababaguhan na, ba ano to? Kumbaga, ganun yung mga manok eh, mataas yung curiosity nila eh na, dito ko tutuka, parang ayoko. Ayoko! Ikaw na lang. No, I'm not. Parang mga ganun eh. So mga pisa, mababaguhan sila sa, kumbaga, makukulture shock sila. Pagka na-culture shock yung mga yan, hindi yan tutuka, dun yung time na puhupyak talaga yung kanilang katawan. So, gayon mga pisan, para naman maiwasan natin yung ganung design, syempre magbigay tayo ng mga supplement na makakatulong sa kanilang sa kanilang pangangatawan, like Multilite Premium. Ayan, may mga anti-stress na kasi ang mga natin mga electrolytes na yan kaya napakaganda sa manok yung ating mga vitamin ang ginagamit. Ayun mga pisan, kita nyo naman ang facilities ng ating si Bayaw. Napaka-quality niya mga pisan, no? Yeah! Mga pisan, ang design ng satellite mga pisan is akin yung materyales, kanya yung pasisiw, di ba? So dati ganun, ngayon akin na mismo yung sisiw na. So siya na magpapalaki, doon ako pipili ng materialis natin. Kaya mga pisa, itong taguan natin ng mga materialis natin, itong nakaibayaw. Kumbaga magkaiba kami ng date ng sisiw, siyang bibigyan ko, Kuya Wi. Ito sisiw ha, ako pipili dyan ng mga materialis na gagamitin natin para yung breeding po ni SP is talagang para sa mga natin yan, para sa mga parokyano natin yan. So itong mga nandito kay Kuya Wi, is yan, tulad yan, wala na rin. So, nandun na sa ranging. Kaya mga pisang, puntahan natin yung ranging niya. Bukod kasi dito, konti lang yung napahiram ko sa kanya Baka kasi meron na rin mga magugulang-gulang dun sa ranging ko Mag-start na rin po kami ng hardening. Kaya mga pisan nga pala, si Kuya Awi. Ito. Yan. Ayan, si Kuya Awi. Yan ang aking bayaw. So, ito ay 35. 35 pa lang, hardening. 35 yung hardening. Pwede mo pa din naman yan. Wala nang Wala nang space. 3x3. Dami dun Ay, nasa range. Ginagamit sa bakuna. Ayun pala. Napatukan na yung range natin, di pa no? Hindi pa. Tara. Napatuka pa lang. Tignan natin para Mga pisan, tara, samahan nyo kami doon sa range, yung mga kasamahan nito. Ilang batch to, Kuya Wi? Dalawa. Yung first batch, ito, kasabay niya. First batch kasama, tapos meron Tapos pang... may natitira pa sa first batch. yung bagong sisiw natin, Nandito. ilang heads yun? 250. Bahala ka na. Boundary mga pisan. Boundary mga pisan, yung huli naming papisa is, ilan yun? 400. Pinagatian nyo ni Papa, 150 kay Papa, 250 sa'yo. Nice naman. Yo, mga pisan. Gawin natin go. Malalaki na talaga Ha? Ha? Hindi pa pala Ayun pa patukaan Nel, sabihin mo, alas 4 lagi Tama naman yung gantong oras, wag lang masyado na mainit. Alas 4 kung alas 4. Ay mga pisan, ganun po yung ginagawa po natin practice. Kung alas 4 dahil mga pisan, pagka yan ay pabago-bago ng oras. Kumbaga, tandaan ng mga yan, may body clock yan. Para din tao mga pisan, pag nasanay kang alas 6 ng umaga magigising, lagi kang alas 6 ng alas 6, wala mang alarm, alas 6 ka lagi magigising. Basta doon nagre-range. Ganun din sa mga manok mga pisan. Pag alas 4 na,
alam nila na oras natutukan na sila. Gawin natin practice yung ganong design. Ba, ang ganda pala nito yun. Wala nang alpasan eh. Ganito palang pagawa ko dun sa pababa. Ano yan? May tali? Net lang. Ito lang. Tali. Tapos ito, kabilang to. Yun yung first batch ni Daddy. Ito mga crosses to. Oo. Sa kanya ng paitlog to. Mm. Saan siya nagpaitlog niya, no? May binabay. May binabay. Nasaan binabay? Ayun. Binabay yung bulek. Oo. Yun. May pumpkin pa eh, oh. Pumpkin, binabay yan. Mayroon pang buntot hipo na ano yun. Ayaw pang ano yun eh. Oh. Talaga si Daddy matiyagaya, no? Kaya nga. Hindi, pag gano'n naman talaga mga airpot natin eh. Talagang, yun oh. May van size. Oh. May van size. Sama na dyan lahat ng kanya. Magkasama ng second batch niya dyan. Magkaiba ng, Oo. ng edad. Magkasama na. Oo. Hindi lang niya mahiwalay gawa nung akin. Hindi, tsaka siyempre wala na rin ano eh. Wala na rin. Pero doon niya lalagay yan. Doon siya ginawa niya doon. Malinis din naman sir Nelly. Pakita mo. Ayan mga pisa no. Kita nyo. Ang patukaan niya. Malinis. Ay ano to eh. Si Parlins eh. Si Parlin nga. Pininturahan. Bang galing no. Tapos sinarado dito. Bang galing no. Mga pisan, itong ganitong age 4 months, Salto Green. Yun yung gamit namin para meron na siyang grains, may pellet, yan, may mais. Kumbaga, nape-present na sa kanila yung yung mga tutukain nila pagka nag-hardening na. Kaya, ayan mga pisan, no. Brought to you by Boysen. Nakita mo lang Boysen timbaan namin, di mo na ako pinansin. May ilan to? Ilan tong heads na to? 180. 180. Na, kasama babae? Hindi pa. Lalaki lang? Sa kabila. Ang dami pala lalaki dito. Mas marami mong lalaki sa babae. Mga street breeds to, nakipapang crosses nito, no? Oo. Yung babae ay 170 na. 160. Oo, 160. Kasi yung mga babae, Andiyan, napato ka na? Hindi pa. Tara, punta natin. Mga pisa, pupunta kami sa mga babae. Mga pisa, brought you by Salto. Ha? Sabi ko naman sa inyo eh. Unang patuka ko, siya pong patuka ng ating satellite. Aray ko. Tandang-tanda ko pa. Ang gaganda ng ina yun, oh. Aba, immature na eh. Ito mo mga black. Ano na to? Na 4-in-1 na, hindi pa? Hindi pa. Sa 11 pa dapat. Mas maamo ang babae. Ang gaganda ng itim mo, tsaka golden boy. Ang ganda talaga pag paghiwalay ang babae sa lalaki, no? Kung mong lalaki mo gaganda, sa mga babae mo nakakatuka din ng ayos, di hinahabol ang hinahabol. Ito anong batch to? Yun yung second batch. Kasama pa. Mga babae magkasama pa yan. Pag-gardening nito, hihiwalay na to. Ganun din palang gagawin ko. Pag na-hardening ko yan. Iwalay ko talaga ang babae. Gaganda ng mga 5K sweater, oh. Ito naman mga pisan yung kanyang Third batch. third batch, which is ito ay national. Yan yung bigay natin na 250 heads sa kanya. Yan. Yan yung 250 heads na ganda, oh. Kalmado lang. Isang araw lang yan, oh. Oo. Kasi ang gamit niya mga pisan, oh, hindi kusot. Yung pinagtabasan ng damo. Ang galing, oh. Hindi pa naman contaminated yan eh. Wala man nakatambang dun eh. Totoo. Kumbaga ano pa to, yung pinapatuyo muna niya. Oo, pinapatuyo muna. Kasi basa to, pagka galing, oh, tuyo nga, oh. Mapamaraan talaga, eh, no? Siyempre, brought you by
Salto orange. Lagi nyo tatandaan mga pisan. First, day old up to 1 month. Salto. Tapos, second month, kulay dilaw. Turo mo, tutok mo. Ayan, kulay dilaw na salto. Yan. Up to, ano na yan, dire-diretso na yan. Hanggang 3.5 month na yan. Tapos, green na. Yung salto green na ganito. Yan, salto developer na yan. Yan. Doon sa kaninang nakita nyo, yan ang kulay green na yan, na salto doon sa kaninang sakita nyo. Tara mga pisa, dito tayo sa kabila. Lock natin. Saan na lock mo? Oh, ito yung mga padla ka, akala mo yung alipin niya. Saan tayo? Ang galing mga pisa, division ng kanyang ano? Yung division ng kanyang mga sisiw. Dati ito, brooder. Oo. Ginawa nilang silungan. Oo, silungan. Hanggang dito no? Gubat na gubat ang datingan ng mga ano, yung mga bulik din sa dyan, no? Ang bilis sumilab din patuka. Hindi mo naman, aray, wala nang kusot-kusot. Ano, pinapasok pa? Hindi Sa na. gabi. Oo. May ilaw yan, wala? Oo. Pagka magbabakuna. November, December, January, o nga. 2 buwan na yan. Ang ating isa, October 11. Yung first batch. Kaya pala ito yung nabandida ng early bird. Yan, Akala ko naman yung December. October 28, 11, bilis first naman batch. ito. 380. November 28, second batch, 236. Tapos February 1 yung third batch. 2 buwan. Benta mo sa ano nito? Ano to? 32. 32,000 per year. Ilang hektarya to? 1.5 dapat. Ang ginamit ko lang yung isa. 1.5 dapat. Ay mga pinsan, sa mga nagtatanong po yung rentahan ng ganito kalaking property. Yan, parang 30,000 per hectare. Parang ganun. Pwede na po yun kasi ano naman Dati pa yun. Ha? Dati pa yun. Kaya nga, mahal hindi, na ganun siya. pa rin. Win-win situation naman eh. Siguro hanggang 40 siguro ngayon. 40 siguro, no? Kasi 5 years ahead, ano pa yun eh. Kasi win-win situation naman eh. Kung ito naman hindi pinarenta, hindi rin naman magagamit, wala pa naman nabili, sukal pa. Kaya nga. Kung sakaling may bumili na ng property, at least malinis. Ayun mga pisan, para mapaganda natin yung content, kailangan natin ng drone para mapakita natin mga pisan yung ganda ng area ni Kuya Hawi. Marunong talaga din ako magpalipad ng drone. Hindi ko alam kung bakit sobrang talented ko. Ay mga pisan ha. Ngayon makikita nyo nga ang farm ni Kuya Hawi. Ito na, lilipad na yan. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. Dito tayo sa Apo ni Parada. Apo ni Parada kasi pangalan ng farm ni Kuya Hawi. Siyempre naka-slash lang dyan ng SP. Yan. Tapos nandito si Arnel, ang batang may si Arnel. Pangalan mo pisan? Lawrence. Ayan, si Lawrence. Tapos yung isa, nasa yung isa? Ayun isa, masipag yung isa ngayon, oh. Tutulak eh, oh.
nagtutulak ng grass cutter. Tapos ito yung aking si Bayaw, tapos yun yung kanyang daddy, yung kanyang tagapamahala dito. Close na close sila, sa sobrang close nila, lagi sila nagsisigawan. Kahit sa farm, ano bang ganito? Sabi ko, magkakampi kayo, huwag kayo mag-aaway. Ayun nga mga pinsan, binebenta na yung property. Kami naman wala pang pambili. Siyempre, arimunan pa lang naman, kaya na nga nagre-renta. Pero siyempre kung matapos yung pagre-renta dito, kung hindi na ipa-renew ng may-ari, okay lang. Hahanap na lang ng paglilipatan ulit. Pero siyempre mahirap dahil hahakutin mo pa to, panibagong pakikisama na naman sa kapitbahay, panibagong build na naman ng area. Pero siyempre, wala magagawa. At least, hindi nakabase sa ibang tao kung ano yung natin, desisyon natin. Hindi nakabase sa desisyon ng ibang tao kung ano yung gusto ang magiging kapalaran natin. So mga pinsan, ang bottom line, ang tinuturo ko po sa inyo mga pinsan, kung meron kayong pinagdadaanan na challenges, na proseso, kung may hindi tumuloy at ikaw nag-aalab yung puso mo sa kagustuhan mong matupad yung pangarap mo, wag mo ibase sa kanila. Kung ano yung nakikita mo na ikatataas mo, ikauulad mo, ituloy mo lang. Dahil ayan, tulad ni Kuya Howie, nakapag-build na siya dito. Kumita na kahit papano sa 5 taon na pamamalagi niya dito. Sana lang magtuloy pa, taunan na lang kasi hindi na nagpaparent ng 5 taon ulit. Kumbaga, taunan na lang, yerin na lang. Kung may bumili, edi pull out. Kung wala naman, edi tuloy pa rin dito. Kaya ayun mga pisa, sana may natutunan kayo dito sa content po natin. At maraming salamat dahil patuloy kayo dyan na sumusubaybay kay IMSP. At nga pala mga pisa, kita-kits po tayo dyan sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Nandyan po tayo at mga early birds po ang dadalhin po natin dyan on March 13, 14, 15 yung pala, 13, 14, 15 basta dyan sa CDO sa Lim Ketkay Mall, magkita-kita po tayo dyan. Ayan, nandyan po si SP. Maraming salamat mga pisan at kita-kita sa mga susunod na episode ng I Am SP. Love you all guys. Alright.